Mama Sets Diaries. Mabada. Parang high tides lang eh, no? Wawadam. Adam. Ba't dito tayo tinuro? Ano? Let's see. Hindi naman niya alam na... Kilometers. Let's see. Tika yung tubig 10 kilometers. Ganda po mo eh. Tapit na. Of course, pag zero river it's 1 minute lang 67. Nakikita na ba? Yan na yan. Avilo, Noah's Ark. Ayan. Ayun! Abilon Parking! Bilong ko. Ayan. Wow! Ayun. Ayun bundok. Yung bundok. Salita. Talking natin ng Abelondo. Share mo sa kanila. Ang Abilon Zoo ay pinakamalaking zoo sa Pilipinas na matatagpuan sa Rodriguez Rizal na may lawak na umaabot na 7.5 hektarya. Kilala ang zoo sa kanilang advokasya para sa konserbasyon at wildlife education. Kaya naman, nag-aalok sila ng mga interactive na karanasan tulad ng kapakain ng mga hayop upang mas mapalapit ang publiko sa kalikasan. Okay po. Ayan. Ito po. Kevin. Parking yan. Yes po. Start po tayo sa number 1 po. Mag-numberate niya ako natin Para yung lahat. numbers. Para lahat ng animals makikita. Juni! Juni! Ito po. Pag nasa gitna na kasi tayo, ma'am sir, maraming lusutan niya kaya yung iba ay slide. Pasok dito, pasok dito. Ito lang kayo. Tapos yung number 1, kung may ito ka pala yung tayo. Juni! Sa Abilon Zoo matatagpuan ang isang malawak na koleksyon ng mga isda na naninirahan sa iba't ibang uri ng tubig, particular na sa kanilang aquarium area at mga lawak. Bukod dito, makikita rin sa zoo ang iba't ibang uri ng freshwater fishes at iba pang aquatic species na nagpapakita ng yaman ng buhay, tubig mula sa Pilipinas at ibang panig ng mundo. Red parrotfish. Red parrotfish. Wow, turtle! Si Turtle. Tinangugot yung isang isda ko. Kaya nga, ba't ganun? Si Nino. Ay, si Nino. Pig! Nino. Nino. Pig! Nose turtle. Turtle. Pig! Pig nose turtle daw siya. Fake nose turtle. Oo, Akala ko nakalagay. silang pig. Oo. Akala ko si Oo. Turtle. Akala ko si Turtle. May kalakarin. Star Shoppers Chicklid.
Bala shark. Bala shark. African obscure snakehead. Longfin albino red Oscar. Ah, okay. Flag chickpea. Deep water hap. Electra chickpea. Wow. Yeah. 9. Ang Abilon Zoo ay binubuo ng mahigit sa 70 stations na nakaayos sa isang numeradong sistema upang magsilbing gabay sa mga bisita habang nililibot ang malawak nitong pasyalan. Hindi kami sabay, may commute kami. Nakasakay ako kung saan siya nakasakay. Lagi kami ganun. Destiny ba? Ay, ito pa, oh. Nakanganga. Fish, nakanganga. Nile crocodile ang tawag. Doon, dito Indo-Pacific crocodile. Totoo ba to? Uy. Ang Indo-Pacific crocodile o kilala rin bilang saltwater crocodile ay isa sa mga kahangang-hangang reptilya na makikita sa kanilang enclosure. Bilang pinakamalaking uri ng buhaya sa mundo, ang mga specimen na ito sa zoo ay nagpapakita ng kanilang natural na lakas at laki na madalas makikitang nakababad sa tubig o nagpapatuyo sa ilalim ng araw. Parang ganda gawin bag. Bornean Falls. Caviar. Philippine freshwater crocodile? Where? Ayun. Yun. Fresh crocodile. Philippine freshwater crocodile. Hindi ka kasya na bunga nga niya, Nick. Baka spectacle caiman. Caiman. Siamese crocodile.
Pacific crocodile. Hi, yellow. Pero magandang pag maputi. Pagharap yun eh, mga Hermes. Million yun. 11. Di pupunta ako sa Marikina, bibili ako ng balat ng crocodile. Tapos sabi ko, gawan niyo ako. Kahit 10,000 gastusin ko. Pwede ba yun? Nagpapasadya ako ng sa Marikina, binabayan ako 1.5 na. Maganda kasi gawa din. Oo, nasa Marikina na tayo eh. Tour ko na kayo doon. Ayun na yung Marikina. Oo. Yung sa may ano, sa gabi may night market. Ito, biso. Bis, kumakain. Kumakain. Ito, Mindanao Rufus Hornbill. Ang Luzon, Rufus Hornbill, na kilala rin sa lokal na tawag na kalaw, ay isa sa mga tanyag na ibon endemic sa Pilipinas na matatagpuan sa loob ng Avalon Zoo. Itinuturing na Clock of the Mountains dahil sa malalakas at tila nakatakdang oras ng kanilang huni. Ang mga ibong ito ay madaling makilala sa kanilang malaki at matingkad na pulang tuka at kakaibang itsura. Oh. Station 13. Pataas. Pataas po. Wild care. Luzon Taritic Hornbill. Mga Taritic Hornbill. Bisaya. Hornbill. Hornbill. Sa Avalon Zoo makikita ang iba't ibang uri ng Taritic Hornbill na nagmula sa tatlong pangunahing rehiyon ng Pilipinas, Parang manok ano. ang Luzon, Visayan at Mindanao Taritic Hornbill. Capybara, yun. Ang mga endemic na ibong ito ay kilala sa kanilang mas maliliit na sukat kumpara sa mga kalaw at ang kanilang mga tuka na may mga ukit na tila mga guhit. Bagamat magkakamag-anak, bawat isa ay may natatanging katangian tulad ng puting buntot ng Luzon Taritic o ang mas matingkad na kulay ng Visayan at Mindanao species na nagsisilbing paalaala sa mga bisita tungkol sa mayamang biodiversity ng bawat isla sa bansa. Capibarello kokosin. Balbaloli lolololi. Capibarello kokosin. Gaga. Sige, upo ka ulit ha. Upo ka ulit kung saan. May farm siya. Bring not see. Alam ko yung lati. Kakatu. Ano yung nagsasalita? 15. Hindi ko alam kung ano yan. Basta ibon. Gusto ko makita yung unggoy. Yung kanan. Ito. Ang double-watered cassowary na itinuturing na isa sa pinakamalaki at pinakapanganib na ibon sa mundo. Madali itong makilala dahil sa kanyang matingkad na asul na balat
Sa leeg, ang dalawang pulang wattles na nakalawit sa kanilang lalamunan at ang matigas na parang helmet sa ibabaw ng kanilang ulo. Station 16. Ang lesser sulfur-crested cockatoo ay isa sa mga pinakamagandang uri ng loro na makikita sa Avalon Zoo na tanyag dahil sa kanyang malinis na puting balahibo at ang tila korona na dilaw na balahibo sa ibabaw ng ulo na bumubuka kapag ito ay nasasabik o nagugulat. Ang pygmy cassowary na kilala bilang dwarf cassowary o Burnett's cassowary ay isa sa pinakamaliit na uri ng cassowary sa mundo na makikita sa Avalon Zoo. Station 17. Bibili ka ng pampariban, pinatay ang asawa. Oo. Pangit na daw buhok niya, nagpaparinig niya. Hingi kay Papa pampariban. Hindi pwede mawala si Junie. Sabi ko nga, nung bigayan ng pera. Mama, Minsan nagagalit ka sa yung pinatay na asawa. Kasi bibili ka ng pampariban. Mama, Sabi ko, huwag ka mag-alala, pinagupit ko ng buhok. pag nagalit ka ulit sa akin, Mama, pag nagalit ka ulit sa akin, bigyan mo ko 10 pesos. Bigyan mo ko 10 pesos pag nagalit ka, ha? Ang African ostrich sa Avalon Zoo ay isa sa pangunahing atraksyon na kinigiliwan ng mga bisita dahil ito ang kilalang pinakamalaki at pinakamabilis na ibon sa mundo. Adidas? Sa kanilang malawak na enclosure, makikita ang kanilang mahaba at malalakas na binti na kayang tumakbo ng napakabilis. Pati na ang kanilang mga dambuhalang itlog na madalas ay namamangha ang mga turista sa laki. Bagamat sila ay ibong hindi nakakalipad, ang kanilang taas at matatalas na mata ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang presensya sa loob ng zoo. Oo, basahin mo. Station 20. Ihaw na tayo sa bayan. Sabi mo, wal sa pasin. Malayan Sabi mo, tapir. you're stupid. Ang Malaya tapir ay isa sa pinakatatanging mammal na makikita sa Avalon Zoo na madaling makilala dahil sa kanyang two-tone na kulay, itim ang harap at likuran bahagi habang puti naman sa gitna na nagsisibing camouflage sa dilim. Squirrel? Where? Ayun, na squirrel! Umakit sa... Maakyat! Galing! Lumilipad yun eh. Si Metro Man yun eh. Ano nga? 21. Uy, Papa, ikaw yan. Ikaw yan. Ang red ruffed lemur ay isa sa mga pinakapansin-pansing primate sa Avalon Zoo dahil sa kanyang makapal at matingkad na kulay kalawang o pulang balahibo na maitim na muka, paa at buntot.
bilang isang species na critically endangered na matatagpuan lamang sa Madagascar. Ang kanilang presensya sa zoo ay nagbibigay ng mahalagang pagkakataon upang mamulat ang publiko sa bangka ng pagkawala ng kanilang tirahan. Kilala ang mga lemur na ito sa kanilang pagiging maingay at malalakas na huni na madalas marinig sa loob ng parke, pati na rin sa kanilang pagiging maliksi sa pagtalon sa mga sanga na nagpapakita ng kanilang likas na gilas bilang mga naninirahan sa itaas ng mga puno. Kaya pala mas nilagay din dito eh. Ibon. Kaya pala dito. Mga birds. 24. Mama, nakita ko yung nagsasalita na ibon. Talaga? African gray parrot. Ayun ang pinakamatalino sa ano eh, parrot. Pangit. Six. At mama, alam. At mama. 27. Black Hakaploy. Sana ganun ang anak ko. Mas matalino. 28. Tulog eh. Ang elongated tortoise ay isa sa mga kagilas-gilas na reptalya na makikita sa reptile section ng Abilon Zoo, na kilala sa kanilang mahaba at tila hugis itlog na talukap o shell. Ang pagong na ito ay katangi-tangi dahil sa kanyang madilaw o mapulang kulay na may itim na batik na nagsisilbing proteksyon o camouflage sa tuyong dahon sa kagubatan ng Timog Silagang Asya. Itinuturing na critically endangered sa kalikasan, ang pananatili nila sa zoo ay bahagi ng kampanya upang ituro ang kahalagahan ng pagprotekta sa mga pagong laban sa illegal na pangangalakal at pagkasira ng kanilang natural na habitat. Is this true? Ang alligator snapping turtle sa loob ng Abilon Zoo, makikita ng mga bisita ang kanilang pagiging tila estatwa sa ilalim ng tubig. Isang katangian na nagpapaalala sa lahat ng panganib na hatid ng kanilang kagat na kayang pumutol ng buto. Kaya naman, isa ito sa mga stations na itinitingala ng mga mahilig sa kakaibang wildlife. Dark. Ang jaguar ay isa sa mga pinakamakapangyarihang apex predator na makikita sa Abilon Zoo, partikular na sa kanilang Big Cats area. Bilang pinakamalaking uri ng pusa sa Amerika, ang mga jaguar sa zoo ay kinatatakutan at kinahangaan dahil sa kanilang maskuladong pangangatawan at magandang pattern ng mga batik sa balahibo na tinatawag na crosets. Magaling mag-balance.
Sa Abilon Zoo, ang Greater Flamingo at Lesser Flamingo ay isa sa kinagigiliwang tanawin dahil sa kanilang eleganteng tindig at matitingkad na kulay. Mama, ikaw yan. Ito yung pagpapaikot. Raccoon. Raccoon. Ang raccoon sa Abilon Zoo ay isa sa mga hayop na kinagigiliwan ng mga bisita dahil sa kanilang tila maskara sa paligid ng mga mata at ang kanilang pagiging mausisa. Kilala bilang matatalinong mammals na mula sa North America. Ang mga raccoon na ito ay madalas makitang ginagamit ang kanilang maliliksing mga kamay sa paghawak ng pagkain o pag-akyat sa loob ng kanilang enclosure. Nandoon, nagtatago. Ayun, raccoon. And 38. And 38. Let's go. Ang meerkat sa Abilon Zoo ay isa sa mga paboritong hayop ng mga bisita, lalo na ng mga bata, dahil sa kanilang nakakaliw na gawi ng pagtayo sa kanilang dalawang hulihang paa upang magbantay o lookout. Ang maliliit na mangus na ito ay nagmula sa mga tuyong bahagi ng Africa. Si Papa never galit sa akin si Mama. He gives me money every day. Fennec fox. Ang fennec fox sa Abilon Zoo ay isa sa mga pinakaginigiliwang hayop dahil sa kanilang maliliit na laki at napakalaking mga tainga na ginagamit nila upang palamigin ang kanilang katawan at makinig sa mga galaw sa ilalim ng buhangin. Ang fennec fox ay nagmula sa Sahara Desert ng Africa. Dalawa. Dalawa. Box yan? Dalawa. Dalawa. Hindi natin nakita. Dalawa. Ang giraffe feeding sa Abilon Zoo ay isa sa pinaka-interaktibo at hindi malilimutang karanasan para sa mga bisita dahil binibigyan nito ang bawat isa ng pagkakataong makaharap ng malapitan ang mga dambuhalang giraffe sa parke. Matatagpuan sa tinatawag na giraffe deck, isang mataas na plataporma para maging pantay ang mukha ng mga hayop. Maaari kang bumili ng pagkain gaya ng carrots o kangkong sa halagang 50 pesos hanggang 100 pesos upang iabot sa kanila. Kinagigiliwan ng mga turista ang resident star na si Barry, ang palakaibigang giraffe na madalas sumasalubong sa mga tao para sa pagkain at pagkakataong kumuha ng magagandang selfie.
dahil sa malalambot at mahahabang dila ng mga giraffe na marahang humahaplos sa kamay. Ang aktibidad na ito ay nagbibigay ng kakaibang saya at aral sa mga bata at matatanda tungkol sa pagiging maamo at kamanghamanghang kalikasan ng mga nilalang na ito. Pumunta po dito kay Avilon, pasok po kayo dito sa Ang galing ng dila, nagko-coil. O, Kobe, Kobe. O, Kobe. Giraffe at chiles. Si Ayi daw gusto. Bait ni Giraffe ko. Oo. Sino yung last? Yung gusto sa inyo para Ako. Bye-bye, Barry. We will miss you. Oh, dito, silip na po kami. Galing. Ayan, umikot na ng maayos. Tampayo. Ayun. Ay, lalaki yan, may totoy. Ah, lalaki. Ano? Wala pa po. Barry. 12 years old po. Sit down lang po yung susunod na group. Yung susunod pong group, sit down po muna. Pila po tayo. Thank you, Barry. Thanks for watching. Bye. Don't forget to subscribe. Please like and share.